Sa nakaraan nating video ay nasubaybayan natin ang masamang plano ni Son of Heaven pero naisahan siya ni Hansen. At ngayon naman subaybayan natin ang panibagong hamon sa buhay ni Hansen. Mahigit sa kalahating buwan ang ginugol sa ekspedisyon. Si Hansen ay nag-teleport mula sa santuaryo ng Diyos upang makita ang kanyang ina at kapatid na babae. Gayunpaman, sa gate ng istasyon ng transportasyon, si Chin Zuan ay nakatayo sa exit, tinitingnan siya ng malamig. Sigurado kang maaaring magtago. Mahigit sa kalahati ng isang buwan mula nang makita-kita. Sa palagay mo ba ay maliligtas ka mula sa parusa na nararapat? Miss Chin, ano ang gusto mo? Tumingin si Hansen sa kanya, nalulumbay. Si Chin Zuan ay ngayon ang station master, at walang paraan upang makaligtaan siya. Magdali, kunin mo ito at sumama sa akin. Itinapon ni Chin Zuan ang isang battlesuit sa Hansen. Hindi mo ako papatayin, naisip ni Hansen, kinuha ang battlesuit at sumunod sa kanya sa istasyon. Hindi sila nag-teleport sa santuaryo ng Diyos ngunit sa battle room ng istasyon. Isinout ni Hansen ang battlesuit at pumasok sa silid, kung saan tumayo si Chin Zuan sa isang pulang battlesuit na may itim na guhit. Ang isang battlesuit ay hindi lamang damit, ngunit isang high-tech na produkto na maaaring gumana bilang sandata, na may mga built-in na sensor na naitala ang lahat ng data sa panahon ng pakikipaglaban. Kabilang ang rate ng puso, paghinga, bilis ng suntok at ang epekto na kinuha. Pinayagan nito ang mga gumagamit na maunawaan ang kanilang pisikal na katayuan at matukoy ang kanilang mga pamamaraan sa pagsasanay sa hinaharap. Kung manalo ka, hahayaan na kita. Tinuro ni Chin Zuan ang kanyang daliri na nagpapahiwatig na dapat umatake na si Hansen. Malapit ka na sa mga puntos ng sagradong Gino at maraming mga kaluluwa ng hayop. Nagtapos lang ako sa pag-aaral at matagal ka nang nagsanay sa hukbo. Bakit hindi mo lang sabihin na gusto mo akong patayin? Kahit na maaaring manalo si Hansen, ayaw niyang ilantad ang katotohanan na siya si Dolyar. Walang pinapayagan na gumamit ng kaluluwa ng hayop. At kung makakatayo ka pa rin pagkatapos ng 50 paggalaw, casual na sinabi ni Chin Zuan. Deal. Naniniwala si Hansen na makatiis siya ng 50 paggalaw kung nakatuon siya sa pagdepensa. Nagdesisyon si Chin Zuan na sipin si Hansen. Sa unang pagkakataon, noong sinaksak siya ni Hansen sa likuran, maaari niyang ipatungkol ito sa kanyang kamangmangan, habang ang panliligalig sa tren ay hindi maaaring nagkataon lamang. Nakilala si Hansen bilang isang freak at bastard, lumapit si Chin Zuan sa kanya na may galit sa kanyang mga mata at sinabing, magsimula ka na. Bang! Sinuntok siya ni Hansen sa mukha. Hinawakan ang kanyang ilong at umatras, tinitigin siya ni Chin Zuan, hindi makapaniwala sa nangyari. Si Hansen ay hindi katulad ng sinumang lalaking nakita niya. Sinabihan niya itong magsimula at agad itong sumuntok, which was completely beyond her expectation. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya handa para dito. Magkalapit silang nakatayo kaya nataman siya sa ilong. Sa kanyang pagkakaintindi, sa isang showdown, ang dalawang kalaban ay dapat pumunta sa gitna at pumwesto. At ang mga lalaki ay palaging kumilos bilang mga maginoo sa harap niya. Kahit na mas mahina sila, gusto pa rin nilang ipakita ang kanilang pagkalalaki. Walang katulad ni Han Senador na sumuntok ng walang tanda na tumama sa kanyang mukha kung saan hindi man lang siya natatakpan ng protective gear. I'm sorry. So sorry. Hindi pa ba tayo nagsimula? Paulit-ulit na humingi ng tawad si Hansen. Akala niya hahayaan niyang bugbugin siya nito para mailabas ang galit at gusto niyang matapos ito ng mas maaga. Hindi niya inaasahan na matamaan niya ang ilong nito na agad namang namula. Nagsimula na kami, at magpapatuloy kami, ikaw, bang. May sasabihin pa si Chin Zuan, ngunit kumilos siya nang marinig ang patuloy, at muling tinamaan ang ilong nito. Sa sobrang sakit ay kinailangan niyang maglupasay sa sahig. Sabi mo magpatuloy, kaya naisip ko, mabilis na paliwanag ni Hansen. Papatayin kita, tumalon si Chin Zuan mula sa lupa. Wala nang pakialam sa mga patakaran, sumulong siya at sinimulang talunin si Hansen. Sa pagpigil sa pambubugbog ni Chin Zuan, nalaman ni Hansen na ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay mas mahina kaysa kay Chin Zuan, at hindi man lang siya makapaglaro ng depensa. Halos hindi na siya nakalusot ng 12 suntok at nabugbog. Way less than 50. See you next time. Si Chin Zuan ay tumalikod, naiwan si Han Senador na nasugatan sa kabuuan. Tumayo si Hansen na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Nakasuot ng combat suit, hindi siya malubhang nasugatan. Ilan lang ang sakit na kailangan niyang tiisin. Ang pinakamasama ay tila lalo niyang nagalit si Chin Zuan. Pagkaalis ni Hansen sa istasyon para umuwi, naligo si Chin Zuan at tatanggalin na niya kaagad ang video at data ng laban.
Siya ang Station Master at ang pinakamalakas na babae sa Steel Armor Sanctuary. Walang paraan na hayaan niya ang mga tao na makita ang video ng kanyang sarili na sinuntok sa ilong ni Asfreak. Bago tanggalin, pinanood itong muli ni Chin Zuan at saglit siyang nabigla. Naisip niya na ang dahilan kung bakit siya nataman ay sinamantala ni Hansen kapag hindi siya handa. Matapos itong maingat na suriin ng maraming beses, biglang nalaman ni Chin Zuan na kahit na ito ay isang napakahalagang dahilan, hindi nito lubos na maipaliwanag na siya ay tinamaan. Ganun ba sa isip ni Chin Zuan, at paulit-ulit na pinanood ang bahagi ng siya ay nasaktan at inihambing ang data na nakolekta ng combat suit. Kaya, ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa kamao ay talagang mahirap, halos normal na antas lamang ng isang compulsory education graduate, ngunit ang kanyang mga galaw ay sumasabog at hindi inaasahan, bulong ni Chin Zuan habang sinusuri niya ang data. At may kung ano sa kanya, parang isang mamamatay tao. Bago siya gumawa ng hakbang, hindi ko mahuhulaan ang kanyang intensyon, at iyon ang naging dahilan para hindi ko mabantayan. Nang sumuntok siya, walang kahit katiting na pagbabago sa kanyang emosyon, kahit na kapag siya ay malakas na tumama. Ang paghihiwalay ng mga pag-uugali at damdamin ay dapat na pag-aari ng isang mahusay na mamamatay tao, isang nakamamatay na suntok sa ilalim ng ordinaryong takip. No, he just graduated, and there is no way he is an assassin. Also, his movements were too bad for him to be one. So, this separation was just his innate talent. Naiisip lang ni Chin Zuan ang isang posibilidad na ito. Ang hindi niya alam ay talagang mahirap si Hansen nang pumasok siya sa God Sanctuary, sa oras na sinaktan niya ang parehong Chin Zuan at Son of Heaven. Walang nang ahas na makasama siya, at walang nang ahas na makipagkalakalan sa kanya. Ang bagong graduate ay nagsimulang manghuli ng mga nilalang gamit ang isang ordinaryong halwang metal na dagger nang walang anumang karanasan. Kahit na ang mga ordinaryong nilalang lamang ay nagdulot ng malaking banta sa isang baguhan, hindi pa banggitin na madalas silang dumating ng magkakagrupo, kaya tiyak na nagulat si Hansen sa isang individual na nilalang at pinatay ito. Sa sandaling napapaligiran ng isang grupo, naghihintay na lamang siyang mamatay. Upang mabawasan ang panganib, kinailangan niyang tambangan at pag-atake, at ang pinakamahalagang bahagi ay hindi upang alertuhan ang mga nilalang na may mas matinding pandama kaysa sa mga lalaki. Sa unang buwan, hinahasa ni Han Senador ang mga kasanayang ito. Sa kabiguan pagkatapos ng kabiguan, natutunan niyang itago ang kanyang mga damdamin at intensyon, upang ang mga nilalang ay hindi nakakaramdam ng panganib kahit na siya ay lumapit. Parang naglalaro ng dirty, ngunit ito rin ang tanging paraan para mabuhay siya sa puntong iyon. Nang maglaon, kailangan niyang patuloy na magsanay at pagbutihin ang kanyang mga kasanayan upang patayin ang mga primitive na nilalang, at unti-unti silang naging bahagi ng kanyang instinct. Bagamat ang kakayahan ni Hansen sa pakikipaglaban ay hindi pa malapit sa advanced, hindi siya mas masahol pa sa isang mahusay na mamamatay tao sa kanyang pagsabog at timing. Tulad ng isang mamamatay tao, ang kanyang mga kasanayan ay hinasa din sa pagitan ng buhay at kamatayan, at ang pagkakaiba lamang ay ang mga nilalang sa halip na mga tao ang kanyang pinatay. Mukhang mayroon siyang mahusay na lakas, bilis at pagsabog, na nagpapahiwatig na mayroon siyang medyo mataas na mga Geno point, maliban kung siya ay nagsasanay ng Hyper Geno Arts. Tiningnan ni Chin Zuan ang ilang data, ngunit hindi siya masyadong nag-alala tungkol dito. Ang data ni Hansen ay talagang mas mahusay kaysa sa karaniwan, ngunit ang data na tulad nito ay makikita kahit saan sa shelter. Medyo hindi inaasahan na pag-aari ito ni Hansen. Talented pero vulgar at kasuklam-suklam. Tuturuan ko na lang siya ng leksyon sa susunod, mapait na pag-iisip ni Chin Zuan. Dahil sa palihim na pag-atake ni Hansen, binansagan niya itong kasuklam-suklam muli. Talagang mahirap para sa karamihan ng mga tao na isipin na isinama ni Han Senador ang sneak attack skill sa kanyang practice at instinct.